So, anyway, let's continue our series. So, this would be our seventh week sa ating series. So, let's go to Hebrews 11 once more. I'd like to read this verse sa NLT version. Let's go to verse 22. Let's go to Hebrews 11:22. Right? Everybody, let us declare the word. It was by faith that Joseph, when he was about to die, said confidently that the people of Israel would leave Egypt. He even commanded them to take his bones with them when they left. So, para sa mga hindi masyadong familiar, yung Joseph na sinasabi dito ay yung mas unang Joseph sa Bible, yung the Dreamer. Joseph the Dreamer, yung, isa sa mga anak ni Jacob na naging Israel ang pangalan later on. So, yun nga. Of course, actually, kung tutusin natin, doon pa lang sa story ni Joseph, marami na tayong makikita na examples of yung pag-exercise ng faith niya. However, sa Hebrews 11, hindi doon sila nag-dwell. Hindi sila nag-dwell sa faith niya na siya pinagpili ng mga kapatid niya, ginawa siyang alipin sa Egypt, umangat yung rango niya, napakulong siya dahil napagbintangan siyang rapist, and pagkatapos siyang tumulong na mapakawala, yung isang bilanggo, nakalimutan siyang tulungan in return. So, pero in the end, naging faithful siya. So, talagang ang story ni Joseph is a good story of faith in the Lord. Pero, yun nga, hindi nag-dwell doon actually, nag-dwell lang doon ang Hebrews 11, doon sa part ng story ni Joseph nang mamamatay na siya. So, that's of course what we're going to be focusing on today. So, yun nga, sinabi dito na it was by faith that Joseph, when he was about to die, said confidently that the people of Israel would leave Egypt. Kasi nga, diba, ng time na yun, nang nalaman na ng mga kapatid niya na sa wakas ay, of course, yun nga, buhay pa si Joseph, siya yung governor ng Egypt, yung buong pamilya nila lumipat sa Egypt, umalis sila, diba? Pero, hindi naman kasi yan ang huling kakantungan nila, diba? Sinabi talaga sa promise kay Abraham pa lang na i-claim nila ang isang land na binigay sa kanila. Yun nga, yung Canaan na later on naging first nation ng Israel, diba? So, sabi nga dito na si Joseph, kung tutusin natin, doon pa lang sa statement niya na dito, na alam niya na aalis sila ng Egypt, pwede na natin siyang sabihin by faith eh. Bakit? Kasi kung tutusin natin, ng panahon ni Joseph, I don't believe na meron ng mga proper na written copies ng actually ng Bible, ng Word before that. Kasi kung tutusin natin, itong statement na sinabi niya, nakikita yun sa Genesis 50. Ang book of Genesis ay sinulat ni Moses. Hindi ba pinapanganak si Moses ng time ni Joseph? Actually, si Moses is at least around 400 years na yata before. So, lapas ng 100 years. So, in other words, wala pa talaga silang written account ng Bible. Kahit sa Genesis, wala pa sila. And yet, si Joseph, alam niya itong promise na to. So, most likely, ito ay pinasa pa din by word of mouth. So, of course, ang panahon naman kasi nila Abraham, lahat naman ng mga importanteng kailangan nilang gawin ay pinapasa nila through their word. Diba? Kaya nga pati yung blessing sa mga anak, katulad ng issue, diba, nila Jacob at saka ni Esau, diba? Talagang by word of mouth talaga binibigay, pinapamana sa mga anak yung lahat ng kayamanan ng magulang. So, dati talaga ang salita ay kasing binding na ng mga written na kontrata natin ngayon. So, sana nga ngayon ay ganun pa din ang mga salita natin, di ba? Na pag sinabi natin, automatic parang kontrata na. Subalit, that's what? It's not the case na, di ba? Pero yun nga. So, confident daw siya na they would leave Egypt. So, aalis pa rin daw sila doon. Kaya nga sinabi niya pa nga na yung mga buto niya ay one day dadalhin palabas doon pag umalis sila. So, of course, ang Bible confirms itself. Ang Bible ay highest authority, so tingnan natin kung ano nga sinabi ng Bible doon sa statement of faith ni Joseph. Let's go to Exodus 13, and let's go to verse 19. So, talo naman tayo sa story ni Moses. Exodus 13:19. Yeah, we can switch to NIV. Yes. Okay, and let us declare. Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the sons of Israel swear an oath. He had said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up with you from this place. And then let's go to Joshua. Tingnan natin ano nangyari sumunod. Go to Joshua 24, verse 32.
So, ito naman ang story ni Joshua. Parang tumatanong lang tayo ng mga characters. Joshua 24:32, ano sabi? And Joseph's bones, which the Israelites had brought up from Egypt, were buried at Shechem in the tract of land that Jacob bought for 100 pieces of silver from the sons of Hamor, the father of Shechem. This became the inheritance of Joseph's descendants. So, natupad nga yung sinabi ni Joseph, diba? Ito matagal na, long dead na si Joseph dito. So, sinabi ko ilang 100 years na yung nakadaan. So, finally, na pagdating nila doon, nagkaroon na, of course, ng resting place si Joseph na, yun nga, nandun na sa promised land. And actually, just as a nice trivia na natutunan ko lang din nang binabasa ko itong mga verses na to, let's go to the New Testament na. Let's go to the book of John. Let's go to John 4 and let's read verse 5 to 6. So, recently ko lang natutunan itong galing nga talaga eh. Ito, let's read. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. Itong part ng story ni Jesus, ito na yung time na nandun nasa sa Samaria, yung kinausap niya yung Samaritan woman, dun sa na nag-iigib dun sa balon, na nag-talk siya, na nag-usap sila tungkol sa water, di ba? Yung water na kapag ininom mo, hindi ka na uli mauuhaw, yung water of life na pinoprovide ni Jesus. So, kaya natin ginagawa to kasi dito actually kino-confirm sa New Testament na indeed nangyari ang mga events dun sa Genesis, Exodus, at si Joshua. Kasi ang town ng Sychar, most scholars believe na ito ay either yung Shechem mismo dati or isang town na malapit doon. And yun nga, yung existence nga ng Jacob's well, pinapatunayan na dito nga exactly, malapit lang sa lugar na to, in the end, nilibing si Joseph. So, parang just a bit of trivia. And of course, dito talaga natin nakikita na when we try to prove na totoo ang Bible, the Bible lang ang gamitin natin, di ba? Pwede tayong gumamit for support ng sinasabi natin ang ibang mga references, pero ang only thing na pwede magpatunay na totoo ang Bible is the Bible. Pero of course, going back to Joseph's faith, so, ano klaseng faith bang masasabi natin dito? First of all, makikita natin na just like yung mga ibang napag-usapan natin na mga faithful people of Hebrews 11, si Joseph, isa na rin siya sa mga tao na nagkaroon siya ng faith on the things unseen. Kasi nga, kung tututingnan natin, let's go again to Hebrews 11 verse 1. Diba? Nandun nga yung isa sa mga pinaka-basic definitions of faith, let us declare. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So once again, pinag-usapan na naman natin dito na kailangan, when you have faith, yun yung naniniwala ka na even before nakikita mo na. Alam naman natin na binigay na sa atin ni Lord lahat ng blessings na kailangan natin. Pero once again, kung hindi tayo maniniwala na binigay na sa atin yun at hihintayin pa natin na makita natin yan, huwag na tayong umasa na makikita natin yan. Kasi nga, you have to have faith first na hindi mo nakikita before mamamanifest natin siya eventually sa physical at makikita na natin yung mga blessings na yan. Actually, dahil sa paniniwala na gano'n, yan yung diyan na tayo papasok na maraming mga hindi naniniwala sa Bible. Actually, narinig ko na rin to from time to time sa mga ibang nakikinig na Christians, na ang paniniwala daw ng Christian ay makukonsider na blind faith. Wag na natin actually, maraming mga tao iniisip na ang blind faith is dinidefine dito sa Bible. Wag na kayong umasa, ang term na blind faith ay hindi nakikita sa Bible. And kumbaga, parang isang term na siya na ginawa ng tao. Pero sinasabi nga nila, naging nga tayo daw mga Kristiyano ay nag-exhibit ng blind faith dahil naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Actually, kung by that definition, pwede natin sabihin na ang faith na sa kahit anong bagay ay blind. Kasi kung tutuusin, sumasakay tayo ng jeep. Nakikita ba natin na, parang alam ba natin na yung driver ng jeep na yun ay marunong mag-drive ng jeep, diba? Parang automatic sumasakay naman tayo doon knowing na alam niya ang batas ng trapiko, minsan hindi. Pero alam niya mag-drive, alam niya enough para hindi siya mapangga at patayin lahat ng mga pasahero niya, diba? So, by definition, kailangan talaga, pag sinabi mong faith, ay hindi mo talaga nakikita yan. But, hindi mo pwedeng sabihin na ang faith natin ay blind faith. Kailangan nating malaman to kasi isa sa mga tinitira sa atin ng mga non-believers, at ito ang isang bagay na sumahad lang sa kanila para
ma-convert to Christianity. Para katulad natin, maligtas din sila, is yung fact niya na hindi nila maintindihan ang faith natin. And sometimes, hindi nila naiintindihan kasi tayo mismo, hindi na natin masyadong ma-explain ng matino. Of course, we know na just from the Bible, pag binabasa natin lagi ito, na-exercise ang faith natin, and we learn more as to why hindi tayo naniniwala sa wala. Diba? At tayo, alam natin yun. Pero pagdating na sa pag-share natin at pagpapakita natin sa ibang tao, hindi na natin masyadong ma-exercise yun. Diba nga sinasabi nga natin, lagi, parang ini-emphasize natin sa church na to, na parang mas effective na nakikita ng mga tao sa pamumuhay mo, sa fruits ng pamumuhay mo, ang iyong faith in the Lord, diba? Ang iyong pagiging Kristiyano, kaysa sa ikaw mismo ang nag-share. Mas effective lagi na na-observe nila ang buhay natin eh. Kaysa kahit na mag-share tayo ng ng lahat ng verse sa Bible, ng 2 beses pa, the word is very effective. Pero if we do not have proof na nagpo-confirm ng word na yun, walang maniniwala. Kasi let's face it, mga unbelievers pa sila, wala pa sa kanilang Holy Spirit, very low lang ang level ng pagkaintindi nila sa Bible. So, kailangan nila ng medyo mas physical na proof. Which is yun nga, kung paano natin i-exercise ang faith natin and ano nakukuha natin, the blessing, diba? So that's why we have to understand kung paano ba natin maintindihan itong faith natin na to. It's definitely not blind, diba? Naniniwala tayo something and the Bible proves it. Let's go to Romans 1, verse 20. Ito to sa mga pinaka-nagko-confirm ng ating faith. So, pag kunyari sinabi, parang, ano ba naniniwala ka sa isang nilalang na hindi mo naman nakikita, no? Ganun, lagi ko maririnig yan actually, sa mga unbelievers Pero, let's read it. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. So, dito sa first na pangyayon, ang ini-explain kung paano ba talaga exactly gumagana ang faith natin. Maganda nga gamitin itong explanation na to sa mga non-believers. Diba? Kasi sabi dito na for since the creation of the world, God's invisible qualities. So, dito sinasabi talaga na, yes, hindi mo talaga makikita. Diba? Ang qualities ng ating, for example, sa langit, ang qualities ni Jesus, hindi natin talaga nakikita yan. Kahit sa Bible, kahit basahin natin, basahin natin ang Bible, hindi naman dinidescribe kung ang issue ni Jesus. Pero yun nga, other than that, hindi talaga makikita ni Jesus. Kasi, bakit? Kasi nga, spiritual Diba? So yung mga sinasabi natin sa Bible yung mga sinasabi din dito sa Bible, diba, na narinig nila ang voice ni Lord. Meron mga times na talagang ginawa ni Lord na audible talaga. Physically naririnig ng tenga. Pero most of the information dito sa Bible, talaga pinapakita na yung pagkakita nila sa mga spiritual beings, mga angels, yung mga na-encounter ng mga people sa Bible si Lord, yan ay talagang mga spiritual experiences. Hindi lahat may mga physical, but most spiritual. Pero, nakikita nila yan because they have, of course, faith in the spiritual. Ang faith natin, of course, diba nga, kinukuha from the spiritual, ang dinadala sa physical. So, in other words, nasa-sense natin yan. Kumbaga ating spiritual eyes, diba? Parang ganon. So, yun nga, God's invisible qualities, eternal power, and divine nature, invisible daw yun. But, sabi dyan, they can be clearly seen. Kapag nakikita natin itong mundo na to, diba? Sabay, yan na naman tayo. Babagsak na naman tayo sa mga sinasabi nila na, of course, tawag doon. Itong mga lahat ng bagay na dito sa mundo, mga hayop, mga pwede naman daw nabuo yan ng walang Diyos. Tayo, alam natin na hindi yan. And actually, in the end, kapag tinanong mo ng tinanong kung saan ang galing yung in the end, kailangan mo pa rin pasukan ng existence ng Diyos yan Kahit sabihin mo na parang saan nanggaling ang mundo. Sabi nila, nanggaling daw doon sa malaking pagsabog, yung Big Bang. Saan nanggaling yung nag-cause ng Big Bang? Wala na sila matasagot doon. Papaikot-ikutin ko na lang namang hindi naniniwala. So, definitely, dito pa lang actually sa existence ng mundo. Actually, sa complexity pa lang. Dito, diba, susunod napaka-complicated na katawan ng tao, diba? Kamay pa lang natin. Wala pa tayong nagagawa na machine na perfectly nagagaya ang galaw ng isang kamay. So, doon pala makikita natin na yun nga diba? Yung eternal power and divine nature ni Lord ay actually clearly seen pag kinitin na natin ang paligid natin. So in a sense, yun pa lang, mapuprove na natin na hindi lang to blind faith. Ang faith natin is of course seen spiritually, but at the same time, napuprove ng mga makikita natin sa diba? So, definitely,
ang faith natin is talagang may pruweba. Diba? Talagang napuprove natin talaga ang faith natin. It can be proven scientifically. Nagawa na yan ng maraming mga Christian scientists. So, definitely talagang ang faith natin ay solid. Diba? And another thing na makikita natin kung bakit ang faith natin, ang ating pananampalataya ay dapat talagang may confidence tayo is because nananampalataya tayo sa of course, isang Diyos na may certain quality na hindi natin makikita kapag sinabi natin wala siya. Well, kung wala siya, hindi lang natin makikita, diba? Magulo yung sinabi ko. Punta na lang tayo sa verse. Let's go to Malachi 3, verse 6. Para mas madali siyang mag-explain. Okay, let us declare. I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. And let's also read Hebrews 13, verse 8, para to support Malachi 3:6. So Hebrews 13:8, ang sinasabi lang, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ito mas familiar tayo sa verse na to, di ba? So, sinasabi nga, di ba? He's the same yesterday, today, and forever. Dati, ang pagkakamemorize ko dyan, He's the same yesterday, today, and tomorrow. Parang, ewan kasi ano daw kahapon, ngayon, di po ba? But anyway, yun nga, today and forever nga, di ba? So, magkatugtong yung dalawang verse na yun kasi sinasabi dito na ating Diyos, ating Ama sa Langit, si Jesus, ay consistent. Di ba? Isipin natin, ang pagiging consistent ng ating mundo ay yung pala actually isang magandang proof na yan na hindi tayo naniniwala sa isang bagay na hindi natin nakikita at hindi natin na hindi nag-exist. Kasi tingnan mo, isipin natin, kung aanin natin, pinakamaganda siguro example dito ang gravity. So, of course, may mga estudyante tayo siguro nag-gets na nila kung anong gravity. Kung hindi nga alam kung anong gravity, ang gravity ay of course yung force na yun ang dahilan ba't hindi tayo lumulutang, di ba? Tumatalong tayo, bumabagsak ulit tayo sa dahil may gravity. Tandaan natin na since the beginning of time up to now, ay consistent ang gravity. Walang nagkaroon ng araw na, uy, parang mas magaan ako ngayon. Parang lumulutang ako sa, kaya wala naman dumating na araw, bigla na, ay, naka-forecast na pagdating ng Tuesday, lulutang kayo lahat. Pagdating ng Wednesday, balik na ulit ang gravity. Hindi namamatay ang gravity up to now, hindi pa rin naiintindihan ng mga scientists, well, yung mga hindi Kristiyano na scientists, kung paano gumagana ang gravity at kung saan nanggagaling ang gravity. So, definitely, pag sinabi natin na yung mga tao nito sa atin na nasagot na ng science lahat ng tanong ng buhay ay kung palang hindi pa nga nila naiintindihan completely kung bakit hindi nahuhulog ang tao sa bisiklete. Tingnan nyo sa internet yun, natawa nga ako dun Pero anyway, pag bumalik tayo sa gravity, hindi pa rin naiintindihan ng mga tao na yan. Pero of course, alam naman natin kung saan nagagaling yan. Of course, nilagay ni Lord ang gravity sa mundong ito para tayo ay hindi lumulutan, para hindi tayo nakakalipad. Hindi, yun nga Pero makita natin na very consistent ang laws of nature, di ba? Kung kunyari, anong hinagis mo sa taas, bumabagsak ulit, so nandun ang law of gravity. Consistent din, of course, ang mga araw natin. Ang araw natin ay more or less 24 hours a day. Diba? Nagkakaroon lang tayo ng leap year every so often. Ang ikot ng mundo natin ay of course always consistent. Hindi darating ang time na biglang sabi niya, lilipad na lang ang mundo, palayo ng araw. Of course, ang init ng araw ay hindi nagbabago, diba? Hindi naman yung one day, sabi well, umiinit ang panahon. Pero yung araw natin, hindi naman umiinit, hindi tumitindi ang init niya. Kung hindi, wag na tayo mag-expect na buhay pa tayo bukas. Diba? So, hindi nagbabago, everything about sa mundo natin, sa universe natin, is consistent. And why? Kasi nga, ang ating Panginoon ay hindi siya nagbabago. Diba? So, it's the same for yesterday, today, forever. Talagang He does not change. So, dahil hindi siya nagbabago, naturally, na magre-reflect yan sa ginawa niya. Diba? So, kung nakikita natin yan sa ginawa niya, then of course, siyempre, makikita natin, diba, na yan din kasi ang qualities Just like the same thing na may logical ang pagkakaintindi natin na lahat ng bagay sa mundo. Kasi logical din naman ang ating Panginoon. So, ganun lang yan. So, ang ina-exercise ni Joseph dito is not blind faith. It is actually faith in things unseen. Para kung tutusin, para magkaparehas lang, blind faith or faith in things unseen. Pero hindi. Kapag blind faith, whether or not nandyan yung pinapaniwalaan mo, naniniwala ka. Kapag faith in the unseen, alam mong nandyan niya, hindi mo lang nakikita. Nonetheless, naniniwala ka pa din, di ba?
So, yun ang we have faith in things unseen. So, definitely, meron tayong proof for our faith, kaya huwag nating hahayaan na ang faith natin ay humina, di ba? Dahil yan ang isa sa mga ilang bagay na nag-separate sa atin sa mga unbelievers, di ba? Yes, saka yan din, of course, lagi natin na pag-aaralan, yan din ang bagay na nag-lead ng blessings of the Lord sa atin. Di ba? We have to have faith. So, paano naman natin maano yan, Ito, isang makikita rin natin sa story ni Joseph Hindi na natin mapasahin ang story ni Joseph sa Genesis kasi medyo mahaba. I of course suggest na pasahin natin yan sa mga Bible nyo, pasahin nyo. Pero nonetheless, makikita naman natin paano ba na-exercise ng gantong klaseng faith? Hindi lang si Joseph sila Abraham, sila Jacob, na-exercise din nila ng gantong klaseng faith. Yung talagang very powerful, di ba? Kasi talagang hindi pa nila nakikita nangyayari na to, 100 years pa or so bago mangyari. And yet naniniwala talaga sila, hindi. Sinabi ni Lord sa akin, ganito mangyayari. Therefore, ito mangyayari, naniniwala ako, period. Diba? Ano yung ginawa nila? Let's go to James. Let's go to James 1. And let's go to verse 2 to 3. Let us declare. Consider it pure joy, my brother, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. So, ito yung nandito yung tinatawag na testing of your faith. Mas madali sa maintindihan through another verse. Let's go to 1 Timothy, and let's go to 1 Timothy 4, 8 to 9. And let us declare. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. So, it deserves full acceptance daw, no exceptions. Lahat tayo ay dapat naniniwala sa verse na to. Lahat naman na nasa Bible. Pero yun nga, sinasabi nga dito na, yes, of course, it is good to train ang physical na body natin. By all means. Diba? Sinusupport ng Bible ang exercise. Kaya pati ako nag-exercise na rin naman. Okay, pero sinasabi din dyan na there is support another kind of exercise. Katulad nga doon binasa natin before sa James 1. At saka dito, ini-imply din sa dito, basically kailangan, ini-exercise din natin ang faith. Bakit? The more na i-exercise natin ang faith natin, of course, kay Jesus, the more na lumalakas yan. Diba? Parang just like the same way na kapag tayo nag-exercise continually, lumalakas ang ating katawan, nagiging healthy, lumalaki yung mga muscle, talagang tumatatag ang katawan, di ba? Tumatagal, kapagod. Ang faith ay ganun din. Di ba? Parang hindi natin pwedeng i-expect na kapag kailangan lang natin, saka lang tayo mag-exercise ng faith na parang, so may sakit na naman ako, parang yes, and pagkatapos ng gumaling na, wala na, nakalimutan na. Di ba? Parang, okay, till next time na may sakit ako, o kaya till next time na may kailangan ako sa iyo, Lord, ang faith ko ay nasa kahon lang para hindi maalikabukan. Diba? So, hindi pwedeng ganon. Parang ang faith natin is, it always has to be exercised. Kasi, the more na in-exercise natin ang faith, the more na lumalakas yan Diba? So, of course, the more na inaano natin ang faith natin, the more na tumatatag siya. Kaya, kapag dumadating na yung mga mas malalaking challenges, let's say na suddenly, mabanatan tayo ng isang matinding problema, nagkaroon ng matinding sakit, or nagkaroon ng So, well, for one thing, ako I believe na if ang faith mo ay na-exercise na to the point na talagang solid na yan for the Lord, I doubt na yung mga malaking problema na yan maapektuhan ka. Baka either hindi na sila dumating or pagtama nila, parang hindi mo na sila mararamdaman, di ba? Pero that's it nga We always need to exercise our faith. Just like the same way na si Joseph, ay in-exercise niya yung faith niya. Start siya na medyo yung faith niya more to ginamit niya lang sa pagyayaba. Parang kasi naniniwala siya na mangyayari yung mga panaginip niya, medyo naging mayabang kasi favorite ni tatay, yan tuloy, binenta ng mga kapatid. Huwag nating gagayanin yung mga bata pag may kapatid tayo, huwag niyong ibibenta, walang bibili. So, pero yun nga, di ba? Pero eventually, dahil nga sa kanyang mga naranasan, eventually, natutunan niya na yung faith niya, kailangan niya ni-exercise, and of course, makita niya doon na lumipang reward, di ba? Dahil nananampalataya siya na one day, makakalabas siya doon sa pagiging alipin, nangyari na, na-promote siya,
Kahit na nakulong siya, may pananampalataya pa rin siya na kaya nanonood sa kulungan, na-promote na naman. Diba? Tapos na nakawala na siya, na-promote na naman. May ito na po promote, diba? Parang bakit sa Joseph, hindi na siya Joseph the Dreamer, Joseph the Promoted na siya eh. Yung bilangin yung ilang beses na promote sa trabaho si Joseph, ang tindi. Parang sana ganun kadali ang no? And yes, it can kung meron tayong faith. So, we always have to exercise yung faith natin. Ilang beses ko na inuulit kasi mabilis makalimot ang tao. So, the more na we exercise our faith, the more na lumalakas yan, and the more na na-weather natin, ang lahat ng mga hindi yung weather pag sinabing na-weather mo, talagang hindi ka natatablan, or nakakalampas ka sa mga problema sa buhay. So, huwag natin hintayin na magkaroon tayo ng problema, i-exercise natin ang faith natin, even if wala tayong problema. Yan, let's say, at this very point, sabihin natin na wala kang sakit, hindi ka nangangailangan at the moment, maraming parang punong-puno ang wallet, diba? Exercise pa rin natin ang faith natin. Parang I have faith na itong mga resources ko ngayon ay hindi mauubos. I have faith na itong mga resources ko ay marireplenish bago pa siya maubos. Bakit? Kasi sinasabi sa Bible. Diba? And that goes, and then of course, bumabagsak ulit tayo sa ating verse na lagi na naman nating nababagsakan. Let's go to the King James Version. And let's go to the King James Version. And let's go to Romans 10:17. Actually, by now, dapat na-memorize na to eh. Pero, once again, let us flash it para nababasa natin lagi. Romans 10:17, King James, please. Okay, let us declare. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, unang-una, hindi mo pwedeng palakasin ng isang bagay na wala ka, diba? Hindi naman pwedeng sabihin na nagpapalaki ako ng bicep kung wala ka namang braso, diba? So, definitely, kailangan na napapalakas mo lang ay ang meron ka. So, before you can exercise yung faith mo para tumatag, kailangan meron ka munang faith. And where do we get faith? Of course, we get it by hearing the word of God. And by hearing, it doesn't mean, lagi natin sinasabi, it doesn't mean ay naririnig mo lang yan once a week sa Sunday or kapag umaattend ng Bible study and prayer meeting. Hindi lang yun yung pagkarinig. Yung pagkarinig din naman na nanggagaling sa sarili natin pag binabasa natin ang sarili nating Bible, nire-recite natin ang mga verses na nakasulat dyan. So, ganong klaseng pagkarinig, diba? Parang babad na babad, diba? Parang sinasabi nga sa kanta, diba? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Ayoko na kantahin. So, yun nga, diba? Kailangan magbababad lang daw tayo. And of course, pagbababad natin dun sa word, of course, we have faith, and pag yung faith na yan, i-exercise natin, makukuha natin ang mga blessings ni Lord, and at the same time, lumalakas lalo ang faith natin. So, pagdating ng mga times na wala tayong problema, keep on exercising your faith, and talagang believe me, yung mga problema na yan, hindi na siguro mararamdaman, dadaan lang sila, talagang pagdating nila, talo na agad sila, kasi ganoon na talaga eh. Parang paano kung nasasabi confidently yun? Sinasabi ng Bible, diba? So, pag sinabi ng Bible, guess, wala tayong choice. Maniwala tayo. Ito lang ang katotohanan diba? So, yes, exactly, diba? The word, of course, will produce faith, and of course, faith in turn will produce yung blessings natin. From the spiritual to the physical. So just like Joseph, magkaroon tayo ng faith in the unseen, hindi blind faith. Magkaiba yun, diba? We have to have faith in the unseen, and yung faith na yan, i-exercise lagi natin. Huwag lang sa problema, kahit sa ginhawa, i-exercise natin ang faith natin. It can be done. And believe me, ang gaganda ng reward if we can do it. Diba? So, let's pray. Father in heaven, we thank you for these words that you have given to us. We thank you for the living word that teaches us that our faith is in those that are unseen. We do not have blind faith. Our faith is in the one that we can see spiritually and the one who blesses us spiritually to physically. And we thank you, Father, for we know that through the Word we can, of course, strengthen our faith and we can exercise our faith further so that we can surpass any problem that may come our way. We thank you for your Word that gives us this faith. We thank you for your goodness and your grace as well. We love you, Father. We honor you and we praise you always. In Jesus' name, amen.
Okay, so please stand by so that we may once again partake of the communion. So standby lang muna tayo habang nire-ready ang ating, of course, habang siniset up ang communion. Excuse me. Oh yeah, actually I was. I was just, sorry, medyo nangyari ako sa pagbabasa ng Bible. Natuwa masyado. Yes, of course. So, of course, according to the words of, of course, in the Bible, the 1 Corinthians 11, of course, you remember